Muli nakaranas ng panghaharas ang barko ng BFAR na BRP Datu Sanday. Ang barko ginitgit at binomba pa ng tubig ng China Coast Guard sa Pag-asa Island. Saksi si Joseph Moro. Dinigitan sa binomba ng tubig ng barko ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na BRP Datu Sanday. Chinese Coast Guard vessel number 21559. This is MMOB 3002. BRP Datu Sanday. Kahit nag-radio challenge na ang Pilipinas. Your unsafe maneuvers are in clear violation of your obligations for safe conduct under the 1972 International Regulations for preventing collision. Hindi pa rin tumigil ang barko ng China. Sa kuha ng drone video na ito, kitang-kita kung paano lumapit ang mas malaking barko ng China Coast Guard. Ayon sa Philippine Coast Guard, 2 beses ginitgit ang BRP Datu Sanday. Nasira tuloy ang kaliwang bahagi nito sa may nguso at smokestack. Agosto nung isang taon, nasira rin ang BRP Datu Sanday matapos ding i-water cannon ng barko ng China malapit sa Skoda Shoal. Ang panibagong insidente ng pangharas nangyari kahapon ng umaga sa Sandy Cay 2 sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ng water cannon ng China sa may Pag-asa Island kung saan meron silang regular na presensya. I cannot speak for the intention of the Chinese government, no? At alam naman natin, they have been very aggressive pagdating dito sa Pag-asa Cay 2. Kung maalala nyo, last first quarter of the year, ang China Coast Guard, also the PLA Navy helicopter were also launched, no, in harassing our marine scientists habang nagkakandak din tayo ng marine scientific research sa Pag-asa case. Kasama ng Datu Sanday ang isa pang barko ng BFAR na Datu Pagbuaya na parehong may dalang mga Pilipinong siyentista sa lugar para sa pag-aaral. Ang China Coast Guard sinisi sa Pilipinas ang nangyari sa Sandy Cay. Sabi ni CCG spokesperson Liu Deshun, nagsagawa lamang daw sila ng control measures matapos ang illegal ang pagpasok ng mga barko ng Pilipinas sa Sandy Cay. Isa pa raw sa mga barko ng Pilipinas ang delikadong lumapit at bumangga sa kanilang barko. Ang Sandy Cay 2 ay may 3 nautical miles lamang mula sa Pag-asa Island. Dito nadiskubre noong 2023 ang mga nakatambak na patay at durog na corals na ayon sa mga eksperto noon ay karaniwang ginagawa ng China bago magsagawa ng reclamation activities. Ilang beses na rin nakaranas ng panghaharas ang BFAR mula sa China sa pagsasagawa nila ng research missions. Sa kabila ng mga agresibong aksyon ng China sa Pag-asa Island, we have sovereignty over these waters. And that despite of their harassment and bullying, ang atin pong BFAR, ang Coast Guard ay patuloy pa rin pong gagawin ng marine scientific research dito. And it will not stop us in doing this operation. Sa linggo, May 25, biyahe pa Kuala Lumpur, Malaysia si Pangulong Bongbong Marcos sa 46th ASEAN Summit. Sa harap ng mga kapwa leaders sa ASEAN, ng China at mga bansang miyembro ng Gulf Cooperation Council o GCC, igigit ng Pangulo ang posisyon ng soberanya, karapatan at jurisdiksyon ng bansa sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.